minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Marahil kung kukumustahin po natin ang ating mga puso, ang estado ng ating mga puso at kalooban sa sandaling ito, ano kaya ang maisasagot natin? Kung halimbawa sasabihin ni Father sa bawat isa sa atin, kumusta na ho ang puso ninyo? Ano ang laman ng ating mga puso? Baka sabihin ng iba, naku Father, high blood ang puso ko. Father, puro kolesterol ang puso ko. Alam nyo, kung minsan yung puso natin, kung ano-ano yung ibinibigay nating mga description. Kapag halimbawa, nakadinig tayo ng balita na magulang, inabandon na yung kanilang mga anak, sasabihin natin, naku, yung mga magulang naman na yon, walang puso. O kaya kapag halimbawa nakabalita tayo ng magkaibigan o kaya magkapatid na nag-away, tapos ilang taon na, hindi pa rin nagkikibuan, sasabihin natin, naku, pinatigas na nila ang kanilang mga puso. O kaya kapag halimbawa nakarinig tayo ng isang tao na talagang halos dumaan na sa napakaraming mga pagsubok ng buhay, sasabihin natin, naku, naging manhid na ang puso niya. Nawawala nga ba talaga ang puso? Pinapatigas nga ba talaga ang puso? Namamanhid nga ba talaga ang puso? Ano nga ba ang katuturan ng puso ng isang tao? Diba, ang puso natin, ito yung pinagmumula ng buhay. Kapag nawala ng tibok ang puso, nawawalan din ng hininga. Ang puso, ito rin ang ginagamit natin para tayo ay magmahal sa pamagitan ng puso. Kaya nga, dapat turuan natin ang ating mga puso paano nga ba tayo magmahal? Sa ganitong diwa po natin, ipagpapatuloy ang ating pagninilay sa ating mga pagbasa ngayon. Alam nyo, nagpapatuloy yung pagninilay natin sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. At nabanggit ko na sa inyo nitong mga nakakaraang mga linggo na yung ebanghelyo ayon kay San Marcos ay merong 3 bahagi, 3 parts. Yung unang bahagi ay paglalakbay ni Jesus doon sa mga bayan-bayan sa lawa ng Galilea. Yung pangalawang bahagi naman ay paglalakbay niya simula doon sa Galilea patungong Jerusalem. At yung pangatlong bahagi ay yung mga araw-araw na kaganapan, huling linggo ni Jesus doon sa Jerusalem. At nasaan na tayo ngayon? Nandoon na tayo sa chapter 10 ng ating pagninilay sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. At yung pong paglalakbay ni Jesus simula sa Galilea patungong Jerusalem ay chapters 8, 9, and 10. So tayo po ngayon ay nandoon sa pagninilay sa paglalakbay ni Jesus simula Galilea patungong Jerusalem. At binanggit ko na rin sa inyo po ito nung nakakaraang linggo na doon sa mga panahong iyon, si Jesus, ipapaliwanag niya sa kanyang mga alagad na siya ay tatakwil, na siya ay pahihirapan, siya ay mamamatay, subalit siya ay muling mabubuhay sa 3 araw. Pero yung mga alagad, hindi nakikinig. Yung mga alagad, kung saan-saan lumilipad ang kanilang mga isipan. Hindi ko alam, habang nagsasalita ako ngayon, kung ano ang anyong iniisip, kung kayo ba ay nakikinig. At doon, narinig natin kung paano si Pedro sabi sa Panginoon, Panginoon, huwag sanang mangyari sa iyo yung mga bagay na yan. At narinig din natin kung paano yung mga alagad ang iniisip sino ang pinakadakila sa atin. Kaya nga, tinuruan sila ni Jesus. Yung paglalakbay na yon ay pagtuturo ni Jesus paano nga ba maging disipulo niya. Naalala nyo yung gospel natin last Sunday. Tinuturuan naman ni Jesus yung buhay pamilya. Diba? Naalala nyo na may lumapit kay Jesus na mga Pariseo at tinanong si Jesus, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit ano pa mang kadahilanan? At ano ang sinagot ni Jesus? Ibinalik sila doon sa pasimula pa. At ang sabi niya, sa pasimula pa, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Hindi po si Father Glenn ang may sabi nun. Hindi po mga obispo ang may sabi nun. Si Jesus ang may sabi nun.
At kung tayo ay tagasunod ni Jesus, susunod tayo sa kanyang mga utos. At ngayon sa ating ebanghelyo, tinuturuan naman ang ating puso kung paano nga ba tayo magmahal. Narinig natin na isang tao, isang bagito, lalaki, ang lumapit kay Jesus, patakbo na lumuhod sa harapan niya. Alam niyo mga kapatid, yung mga Hudyo, hindi yan tumatakbo. Lalo na kapag papunta sa isang tao. Bakit? Kasi yung pagtakbo patungo doon sa isang tao, ito ay pagkilos ng isang alipin, ng isang servant. Kapag tinawag ka, halika dito, dali-dali, tatakbo patungo sa iyo yung tagapaglingkod. Dahil mataas yung pagtingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili, nandoon yung dignidad sa kanila. Hindi nga sila tumatakbo, sabi sa ating ebanghelyo ngayon, lumuhod pa sa harapan ni Jesus. Nandoon yung dignidad ng taong ito. Pero bakit niya ginawa yung mga bagay na yon? Alam niyo, sabi din sa ebanghelyo ayon kay San Lucas at San Mateo, na itong tao daw na ito hindi lamang bagito, bagkus siya ay mayaman. Bagkus siya din ay businessman. Nandoon na halos nasa kanya na ang lahat ng bagay. Mayaman, kapangyarihan, nandoon na marahil ang iba't ibang uri ng mga kayamanan ng mundo sa kanya. Pero nabatid niya na, teka, nasa akin na ang lahat, pero may kulang pa. Ano yon? Yung kayamanan sa langit. Yung kayamanan sa kalangitan. At ano yung kayamanan sa kalangitan? Ang kaharian ng Diyos. Siguro magandang tumingin din tayo doon sa ating mga puso at kalooban. Tayo kaya, sa pagnanais natin na makamtan ang kayamanan ng mundo, pera, kayamanan, magandang bahay, magandang sasakyan, pero ninanais din ba natin ang kayamanan sa kalangitan? At kung ninanais din natin ang kayamanan sa kalangitan, nandoon na ito ay ating paghahandaan. Meron tayong gagawin. Kaya nga, ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Isang bagay pa ang kulang. Ibenta mo ang iyong ari-arian, ibigay sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Namanglaw yung tao at umalis sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Alam nyo, sa buhay natin, may mga pagkakataon na kapag tayo nandoon na sa taas, bigla tayong ibabagsak ng Panginoon. Bakit? Para sabihin sa atin kung ano yung importante, kung ano yung essential para sa atin. Halimbawa po, ako po ay isang pari na naka-assign sa mga paaralan natin. At kung minsan kapag ako po ay nagka-counseling sa mga bata at kakausapin ko po sila, lagi nilang sinasabi, ang aming mga magulang wala pong oras sa amin. Ang aming mga magulang lagi na lang trabaho ng trabaho. Ang aming mga magulang lagi na lamang wala. Pagkagising namin, nasa trabaho na. Pagdating namin sa bahay, pagkagaling sa eskwela, wala pa rin doon. Matutulog kami, hindi na kami nagkakaabot, hindi na nga kami nagsasalo sa pagkain. Mga kapatid, magandang tingnan natin ito sa ganitong perspektibo. Kung minsan, marami tayong mga bagay na gusto nating makamit sa buhay natin. Gusto natin nasa sa atin na lahat. Pero ano ang ginawa ni Jesus doon sa lalaki sa ebanghelyo ngayon? Nandoon na tila baga kanyang ibinagsak, hindi para sirain, hindi para tumalikod sa kanya, hindi para lumayo sa kanya, bagkus para sabihin sa kanya kung ano nga ba ang importante para sa kanya. At ang importante para sa kanya ay ang langit, ang kaharian ng langit. Tinitingnan ni Jesus ang puso ng taong ito. At sa pagtingin niya, mabuti yung puso ng taong ito. Isipin niyo na sabi niya kay Jesus, sinusunod ko po ang kautusan simula pa pagkabata. Hindi ako nanakaw, hindi ako nangangalunya, hindi ako nagsisinungaling. Iginagalang ko ang aking ama at ina. Mabuti yung taong ito. Tayo kaya, may lakas kaya tayo ng loob na sabihin kay Jesus, Panginoon, mabuti ang puso ko. Nandito ang kabutihan ko. At doon tinitigan siya ni Jesus. Tiningnan siya ni Jesus. At yung pagtingin ni Jesus ay pagtingin ng may awa, ng may pagmamahal. Mga kapatid, kukumustahin po natin ang ating mga puso at kalooban.
Baka mamaya, ang dami-dami na nating inilalagay sa ating puso. Hindi na nating alam kung ano nga ba ang importante. Diba? Usong-uso ngayon yung labubu. Alam niyo po yun? Ha? Yung mga kabataan na merong mga dolls na inilalagay doon sa kanilang mga bags at kung saan-saan pa. Kuminsan napakadami na nating mga inilalagay na mga accessories. At hindi na natin makita yung mismong bag, yung mismong gamit. Bakit? Kasi ang dami-dami ng mga burloloy. Pero ano ang importante? Ang importante ay yung bag. Ang importante ay yung gamit natin. At doon sa pagkakataong ito, ganun din natin titingnan yung ating ebanghelyo ngayon. Napakaraming meron yung batang ito. Nasa kanya na halos ang lahat. Pero sinasabi ni Jesus, isa lang ang importante. At yun ay ang kaharian ng langit. Aanin mo ang yaman ng mundong ito, hindi mo yan madadala sa hukay. Ang importante ay ang yaman doon sa langit. At paano natin sisimulan yon? Sisimulan natin yon sa puso ng tao. Ang puso, hindi lamang yan pakiramdam. Ang pag-ibig, hindi lamang yan pakiramdam. Bagkus ito ay pagsasabuhay ng aral at turo ni Jesus. Halina mga kapatid, halina't sama-sama tayong magmahal. Amen. Magsitayo ang